mag-aral at matuto. Tara na, samahan nyo ako. Okay, magandang araw na namang muli at tayo magpapatuloy sa ating mga pinag-aaralan. Ano ba ang pinag-aaralan natin? Ang refrigeration and air conditioning. Patuloy lang kayo mag-subscribe sa ating channel at patuloy nyong hit ang ating bell button para tayo ay palaging updated sa ating mga i-upload. Okay? At shoutout nga pala sa ating kaibigan sa YouTube, si Brother Jade Smart TV4. Salamat sa iyo sa palagi mong panonood at patuloy kang sumubaybay sa ating mga i-upload na video. Okay, magandang araw. Nandito na naman tayong muli upang mag-demo ng ating refrigeration and air conditioning. Salamat sa inyong panonood. Okay. Ito yung ating fan motor na nakalagay na yung ating fan blade. Mapansin nyo, yan yung fan blade. Ito yung evaporator fan blade, yun naman ang condenser fan blade. At ang operation ng evaporator fan blade, dito pumapasok yung hangin, dito lumalabas sa gilid. Ibig sabihin, ito yung nakatutok sa evaporator, humihigop doon sa mga pins ng evaporator at dito naman siya lumalabas. Dito siya lumalabas sa gilid. Yung condenser fan blade naman, tumutulak naman yun papunta sa labas. Okay? Ngayon, ang pag-aaralan natin ay yung pag-wirings. Yan, pag-wirings. Ito yung ating connector na pinakita ko sa inyo ng mga previous video natin. Kaya hindi pa nyo nakikita kung ano itsura nito sa mga previous video. Panoorin nyo, ito yung connector natin. Hindi siya pwede magkabaliktad kasi may lock siya. Yan yung lock. At hindi siya papasok pagkabaliktad. Okay? Then kung mapansin mo, yung apat na yan, dito lang siya nakakonect. Sa capacitor at saka switch. Ano ba yung switch na yan? Kung titingnan mo sa harap, sa panel board ng ating aircon, high and low lang siya. Ibig sabihin wala siyang off. High and low. Okay? Then, ang terminal niya sa likod, tatlo. Ayan, tatlo. Isang high, isang low, isang high. Tsaka isang papunta sa line. Ayun o, yung line. Ayan, line. Ibig sabihin, i-jumper kasi natin ito without timer. Ang timer kasi ang nagkokontrol ng lahat ng electrical natin. Ibig sabihin, pag namatay ang timer, patay ang fan motor, patay ang compressor. Kaya ire-recta lang muna natin to para makita nyo kung ano ba yung chine-check pag fan motor lang ang sira. Capacitor, switch, fan motor mismo. Ayun, fan motor mismo. Yan lang yung checkin mo. Okay, napansin mo sa ating capacitor, wala nang nakaduktong dun sa isa. Ayun o, walang nakaduktong. Ito kasi yung pang herm, pang compressor. Ngayon, ang connection naman natin, fan, ayan, fan. Ito yung dating wala. Tsaka common. Para sa common tayo nakakaduktong. Kaya ibig sabihin line at tsaka common ng fan motor. Ayan. Ibig sabihin itong isang linya nito, ang pangalan niyan common. Ano ba yung mga pangalan ng line o wire ng ating fan motor? Ayan. Ano ba yung mga pangalan niyan? Itong mga pangalan niyan. Common, auxiliary. Yung auxiliary nag-iisa o walang kasama. Tapos low and high, kung meron pang isang speed, medium, low, medium, high. Ayan, 2 speed lang yung ating fan motor. 2 speed fan motor. Okay? Ganyan lang kasimple ang connection. Ngayon, paano ba pag-check niyan? Okay, isa-isa lang. Gagawin muna nating naka-jumper ng ganyan. Okay? Ngayon, isasaksak natin yung ating fan motor. Titingnan natin kung andar. Siyempre, monitor din natin yung ampere. Okay, ito yung ating clamp tester. Kukonect natin sa wire. Okay. Tapos yung ating clamp tester dapat naka-ampere and AC. Okay. Then sasaksak na natin. At yung may hindi pa marunong na kung paano mag-setup ng tester, ng clamp tester, panoorin nyo sa mga previous video natin. At bago nyo isaksak yung ating plug, mag-check ka muna ng resistance. Dapat hindi shorted. Ha? Kung paano ba mag-check ng hindi shorted sa ating tester, manood ka ng mga previous video natin kung paano nire-reading yung mga hindi shorted. At mag-check ka rin ng ground, kung grounded yung sa plug pa lang makikita mo na kung paano ang shorted. Panoorin mo yung mga previous video natin kung gusto mong matuto. Kung hindi mo naman gusto matutunan, maliligaw ka. Dapat magbalik ka dun sa ating mga previous video. Okay? Okay, ngayon isasaksak ko na, makikita nyo. Tandaan nyo, yung auxiliary natin walang kasama, yung common natin kasama ng plug, then speed low and high lang yung dalawa na yon, tapos papunta na sa line. Okay, pandarin natin. Pero hindi natin pagtatagalin, baka lumipad yung ating fan motor. Tingnan natin yung ampere.
Okay, yan. Ang ampere niya is 0.36 ampere lang. At ayun yung ating fan motor. Then yung ating speed ng fan motor, ayan, hindi ko mapipindot, hindi ko na maiangat kasi hawak-hawak ko yung camera. Ando sa likod, pipindutin mo low and high lang. Tapos yung nasa gitna, ayan, supply. Kasi base sa pagkaka-check ng pag-check natin mamaya ng switch, pakikita ko sa inyo kung paano mo makikita kung alin yung common, yung gitna ng switch papunta sa line. For the meantime, makita mo lang, ayan, gumagana yung ating fan motor. Okay. Okay, bunutin muna natin at baka tayo liparan ng fan motor. Okay, yan, binunot na natin yung ating fan motor, baka tayo liparan. Okay, paano ba mag-check ng switch? Then minsan, tatandaan nyo rin itong capacitor na ito nag-i-stack ng kuryente. Pero sa ganyang pamamaraan, hindi yan mag-i-stack dahil kakainin siya lahat ng fan motor. Pero may ibang capacitor, lalo starting capacitor, nag-i-stack to ng kuryente, dapat pag-shortin mo siya muna. Yan, paano pag-shortin na yan? Pagdikitin mo muna yung dalawang terminal para ma-short. Okay, ngayon, check upin naman natin yung ating fan motor, kung paano ba mag-check ng fan motor. Or switch muna, sa switch muna tayo. Okay, make sure na bunot yung ating plug. Ayan, bunot bago ka magkakalkal. Kasi pag hindi mo na sure na yung fan ay hindi nakabunot, maaari kang makuryente. Ha? Kaya dapat make sure na yung kuryente ay bunot. Okay, binubunot ko ng lahat yung ating connection. Okay, ito yung ating switch. Ayan, switch. Nakatapat, ibig sabihin, pag switch lang siya, pag tumapat doon, high, pag tumapat dito, low. Ngayon, pindutin muna natin yung sa high. Tingnan natin sa likod kung anong magiging reading natin sa ating tester. Ayan, yung tester natin, set mo sa ohms. Then, dahil kasi ang reading lang naman natin is may continuity, tester na lang gamitin natin para mas madali makita sa video. Ayan, pag dudikitin mo yung test rod, yan, pag pumalo, ibig sabihin may continuity. Yan, may pumalo, continuity. Hindi mo na kailangan set to 0 dahil continuity lang naman ang check natin. Ayan, nakalagay sa high, ibig sabihin yung magko-contact high. Yan, ibig sabihin itong dalawa na ito ang high. Yung right side tsaka yung gitna. Ayan, yun ang high. Right side tsaka gitna. Okay, low naman natin. Ano naman marireading natin? Okay, yung gitna naman tsaka left side. Yung dalawa, meron ba? Wala. Okay, ibig sabihin yung gitna ang common. Itong gitna nito ang common at yung gitna ang common at yung kaliwa ang low at yung kabila ang right side ang high. Kung titingnan mo sa season niya, kung ito ang low, ito ang low. Ibig sabihin baliktad ang para siyang siso. Dito nakapanig yung ating switch. Dito nakapanig pero yung ating connector dito. Tapos pag nag-high naman tayo, dito nakapanig, ito naman ang high. Kaya pag dinuktungan mo siya ng supply, papunta sa plug, ito, pag dinuktungan mo siya ng connection, yan, galing sa plug, doon mo siya iduduktong sa gitna. Yan, ganyan. Yan, ito mo. Tapos dito mo na iduduktong yun yung low and high kung alin yung na-reading natin kanina. Dito sa dalawang ng fan motor na may low and high. Tapos yung dalawa, capacitor. Okay, kasi paano pag nagkabaliktad yung low and high? Walang problema. Kapag sinwitch mo lang ito, sinwitch mo to sa low, bibilis yung speed. Pag sinwitch mo sa high, babagal ang speed. Yun ang pagkaka nagkabaliktad yung low and high mo na connector. Ito namang dalawa, yung auxiliary common, pag nagkabaliktad, anong problema? Masusunog yung fan motor mo. Kaya dapat palagi mong tatandaan kung ano yung auxiliary, yun ang walang kasama. Yung auxiliary, walang kasama. Yung common, yun ang may kasama. Kaya pag itinusok mo to sa capacitor, yung auxiliary, tingnan mo yung capacitor mo, katulad yan, nakalagay F. Ayan o, fan. Yan, hindi nyo man makita. Tapos C, common. Tapos herm. Yung herm hindi natin duduktungan dahil fan motor lang yung ating duduktungan. Ibig sabihin yung auxiliary, lagay sa fan.
Tapos yung ating common nakalagay sa C, common ng capacitor. Then diyan mo ngayon nilalagay yung plug or yung galing ng linya. Ayan. Okay, ibig sabihin ganyan lang kasimple ang connection ng fan motor. Okay, complete connection ka na dyan. Yung dalawa capacitor, yung dalawa speed, then line 1, line 2. Ano, line 1 papunta ron sa switch, line 2 papunta sa capacitor. Okay? Ganyan lang yung ating wirings. Ngayon sir, paano naman yung pag-check? Okay, actually pag-check nito ganito yan. Okay. Paano pag-check ng fan motor? Ilagay natin isang tester. Minsan nagagamit natin yan. Okay. Kung mapansin mo yung ating fan motor, ayan yung ating tester, test mo, tikitin mo. Ayan, nakita mo 000, ibig sabihin okay yung ating tester. Ngayon pag chinek mo yung ating terminal, lalaban-labanin mo lang yan katulad ng ginawa natin. Ito, bigyan na kita ng idea. Okay. Maglalaban-labanin mo lang katulad halimbawa orange at saka red. Ayan, orange saka red. Yan ngayon yung tutusukan mo ng test rod. Ayan, test rod. Orange saka red. Tapos kukunin mo yung reading sa tester. Ayan. Ayan, sunod-sunod lang yan. Sunod-sunod. Ganun yan. Orange. Hindi naman natin masyadong i-discuss kasi may error siya. Okay. Ganun yan, tinagyan ko orange red, orange yellow, orange black, red yellow, red black at saka yellow black. Okay, then mapansin mo ito na yung ating mga reading. Kinuha ko na yung reading niyan kanina para mabilis tayo. Okay, base sa libro na ginagamit ko noon, ito raw, yan. Yung ating first reading, auxiliary and common, yung first highest reading, ano ba yung first highest reading? Ayan, yung 360 pinakamataas dyan, ayan, 360. Nakapagitan lang daw kay auxiliary and common. Dito, dapat auxiliary and common. Ano raw yun? Anong kulay yun? Orange saka red. Orange saka red, ayan. Orange saka red. Ito lang daw ang po pwedeng magkaroon ng pangalan ng auxiliary common na papunta kay capacitor. Pero base sa ating sa wirings kanina, hindi pwedeng mangyari. Kaya sabi ko sa inyo, paano ba mag-check ng pera kung babase ka ay fake at saka hindi fake. Siyempre, checkin mo yung tunay. Magko-concentrate ka sa tunay kaysa sa fake. Kaya ito, dahil buo itong fan motor na to, binunod ko ng meron siyang minarkahan ko, mali yung design or yung pag-check nung nasa libro nung araw. Kaya hindi na ito binabasihan yun. Ibig sabihin, hindi nabasihan yung pag-check ng fan motor sa libro. Ibig sabihin, ang basihan na ngayon ng pag-check ng fan motor, unang-una, kung ikaw ang bumaklas, markahan mo. Katulad nito kanina, nung minaklas ko, minarkahan ko, ayan, letter A, auxiliary, tapos yung isa, hindi ko na minarkahan. Bakit? Bakit sir hindi nyo na minarkahan? Paano nyo malalaman yan auxiliary? Malalaman nyo pa rin dahil sa dulo nitong terminal na to, ayan, mapansin nyo yung terminal sa dulo, maliit, ayan, yung dalawang speed, maliit yung pan-terminal kasi ang pagkakabitan niya lang yung ating terminal ng switch. Ayan, yung terminal ng switch kasi maliit yan kumpara sa capacitor. Ayan yung capacitor, malalaki yung terminal niya kaya hindi siya papasok dyan kahit paano ipilit mo, masisira mo lang siya. Pag ipinilit mo sa ipasok yung ating mga terminal ng fan motor, ayan o, fan motor, nakita nyo, hindi siya papasok, maliit. Kaya ito, papasok lang dun sa ating fan motor.
Ayan. Yan lang siya papasok sa fan motor na switch. At yung ating pang capacitor, yun lang talagang papasok sa capacitor. Ngayon, pag ito ang nagkabaliktad, auxiliary common, masusunog yung ating fan motor. Kaya dapat ito tatandaan nyo palagi. Kung hindi nyo kabisado, markingsan nyo. Kasi hindi na bumabase ngayon sa pag-check. Mali na yung checking ngayon ng mga fan motor. Iba na yung hindi na katulad nung dati. Okay, kaya kung auxiliary, yan ang kasama ng line. Yan, auxiliary kasama ng line. Yan, nakita nyo kasama ng line. At yung common, common kasama ng line. Ayan, common. At ang auxiliary nag-iisa. Ayan, auxiliary nag-iisa siya sa F ng capacitor. Ayan. Ganyan siya. Ibig sabihin, nagsasarili siya. At yung ating common ng fan motor, yan ang may kasamang fan. Okay, complete diagram na kayo. Kaya X na yung ating pag-check. Hindi na tama yung pag-check ng mga old checking sa libro. At yung mga natutunan ko ng araw, hindi na siya tama. Kaya ang basihan mo ngayon, yan. Kung ano yung dati niyan, na connection, markahan mo na. At hindi na talaga siya bumabase sa mga checking. Okay? Kaya papansin mo, hindi rin siya bumabase sa diagram sa motor. Kasi may nagsasabi ng iba, sir, may diagram naman sa motor yan. Ayan, oh. May diagram daw sa motor. Ayan yung diagram ng motor. Ayan. Kung mapansin yung diagram ng motor, ilang wire. Ayan o, may nakalagay ng kulay. Ayan. Red, blue, black. Wala naman tayong red. Ay, wala naman tayong blue. Kaya ibig sabihin, mali din yung paglalagay ng markings dito sa fan motor. Wala naman tayong blue. Red at saka black lang, saka orange, saka yellow. Ibig sabihin, hindi rin tama itong markings ng fan motor. Kaya hindi rin kayo pwedeng bumase dito. Mali din yung markings. Saan kayo pwedeng bumase? Sa diagram. Ano ba yung diagram? Teka muna, huwag natin diagram. Yan, yung mga diagram na ganyan. Pero ito, hindi ito diagram nito. Diagram na ibang aircon nito, ng aircon namin isa. Pinakita ko lang sa inyo. Wala ni diagram nitong aircon na to. Ganyan yung mga diagram. Kung ano yung nakasulat, ayan, na fan motor. Ayan, fan motor. May color coding dyan. Ano. Diyan ka babase. Pero ito, sabi nga sa inyo, huwag niyong basihan itong pinakikita ko sa inyo dahil ibang aircon ito. Pinakita ko lang sa inyo kung saan kayo maghahanap ng iba pang palatandaan ng wirings ng fan motor. Okay? Kaya palagi niyong tatandaan pagka magbabaklas kayo, kahit gano'n na kayo kagaling, markingsan mo yung mga halagang parts katulad niyan, yung auxiliary common, binarking ang auxiliary, at yung low high, di ba huwag mo na markingan yan. Karaniwan kasi almost lahat ng fan motor nila, lahat ko na ang red, ang low, at yung black, yun ang high. Okay? Pero dito sa common auxiliary, nagbabago-bago sila ng kulay. Dati noon ang medium or ang low yellow ngayon iba na. Maraming ibang klaseng fan motor na ngayon. Kaya dapat markingan siya kung hanggat maaari. Okay? Kaya hanggang dito na lang muna yung ating pag-wirings. Sa susunod na vlog natin o sa susunod na video natin, ipakikita ko naman sa inyo, pagsasamahin na natin yung fan motor at ang ating compressor. Fan motor and compressor combine sa ating timer. Okay? Hanggang sa muli, salamat sa inyong panonood at patuloy lang kayo tumutok dahil continuous ang ating pag-aaral. Salamat at God bless us all. Thank you.